Sa Vancouver, kasado na ang protesta ng iba't ibang grupo bilang pakikiisa sa Trillion Peso March sa Pilipinas sa September 21, anibersaryo ng martial law. Ang talamak umanong korupsyon sa Pilipinas, di na palalagpasin pa ng mga Pilipinong sagad na ang pasensya sa katiwalian. Ang report mula kay Rhea Santos. Lahat ng kurakot dapat managot. Kasado na ang ilang protesta sa Vancouver sa September 21 bilang pakikiisa sa Trillion Peso March na magaganap sa Pilipinas sa anibersaryo ng martial law. Pero ngayon nakikita ko parang iba na kasi ang mga kabataan magiging more active na sila ngayon. And ang tao ngayon very receptive na. Very receptive. So hindi na to yung tulad ng dati. Nag-iiba na. Because of the strong upsurge of the young and the people who are actually visionaries, nag-iiba. Biyernes pa lang magaganap na ang paunang protesta online ng mga miyembro ng FAN o Full Accountability Now Coalition na may mga kinatawan sa Canada, Amerika at Australia. Pakikiisa raw sa galit at pagkadismaya ng mga Pilipino sa mga umano'y ninakaw na pondong laansana sa flood control project sa Pilipinas. Cases must be filed against the plunderers, and that should include everybody from the tiny people like the Vizcayas, contractors, engineers, mayors, congresspeople, senators, and even the executive. If so, good governance, walang kurako, they should go to jail, there should be full restitution. Tapos focus tayo. Kasi pag hindi natin nabara lahat, napalis yung mga masasama, there's no way for us to start and build a strong government. Pangungunahan ng Bayan at Migrante BC ang protesta sa September 21. Naniniwalang walang hustisya kung walang mananagot. So we want a genuine justice system. And I think that only can be achieved through the people's will, through the people's power to come and serve that justice. Bahagi ng Trillion Peso March sa Pilipinas ang ilang church groups, labor unions, mga paaralan, civil society organizations at marami pang iba. Ilan pa sa mga panawagan ng FAN ang pagbuwag sa political dynasty at pagbibigay ng coercive power sa ICI o Independent Commission for Infrastructure na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-imbestiga sa mga anomalya at papanagutin ang mga korap. Ayon sa mga miyembro ng FAN, di raw sila bibitiw hanggang magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas. Nandito po kami, kahit kami nasa abroad, nandyan po kami at alam namin na nangyayari at kami abay sumusuporta para sa Pilipinas. OFW po kami, bahagi kami ng mga persadong inalis na kasaysayan kasi nga naghirap sa Pilipinas, pumunta kami rito, di ba? Pero nonetheless po, hindi ibig sabihin hindi kami nagmamahal. It's really a lot of work but you just have to start from somewhere. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.